Purihin po ang Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kamusta po tayong lahat? Mga kapatid, purihin po ang Panginoon. So sa lahat po ng mga makakasama natin ngayong umagang ito ay pinagpala na po tayo ng Panginoon. Narito po tayo sa Door of Faith, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Purihin po ang dakilang biyaya ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. At tunay nga na ang Diyos ay laging mabuti sa kabila ng ating mga kakapusan, sa kabila ng ating mga bagay na minsan ay wala sa kalooban ng Panginoon, pero nananatili ang biyaya ng Diyos, ang kasaganaan ng ating Panginoon ay magpakailanman. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po ay umawit muna sa ating Panginoon. Awitin po natin yung Come Holy Spirit, Fall on Me Now. Amen. So hingin po natin yung kapunuan, kapuspusan mula sa Banal na Espiritu sa umagang ito bago po tayo mag-aral ng kanyang mga salita. Hallelujah. Sige po, kung alam nyo po yung awitin ay sabayan nyo po akong umawit sa ating Panginoon. Parangalan natin ng Diyos, papurihan natin ang ating Panginoon na hindi namin kayang magtagumpay sa araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Hindi namin kayang magtagumpay, hallelujah, Banal na Espiritu, kung wala ang inyong pagsama, kung wala ang inyong pagkilos sa aming buhay, Banal na Espiritu. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa. At apart from you, we cannot do anything. We cannot do, hallelujah, without your presence. Hallelujah. Kung wala ang inyong pagsama, wala kaming magagawa sa aming buhay. At ang inyong mga gawain, Panginoon, ay mawawalan saysay kung wala ang inyong pagkilos, Banal na Espiritu. Kaya lagi namin inaasahan ang inyong pagkilos, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Bagamat online, Panginoon, ang aming gawain ito ng morning devotion, naniniwala po kami, Panginoon, na ang inyong kapangyarihan ay lagi naming nararanasan saan man kami dako ng mundo, Panginoon. Palakasin niyo po ang bawat sa amin at tulungan niyo po kami sa pag-aaral namin ng inyong salita. Kayo ang maparangalan at mataas sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Purihin kayo. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Pagpasensyahan nyo na po, hallelujah, yung aking boses. Medyo napalaban po tayo ng kantahan. Kaya po lumaban po tayo ng awit ng tanggalan. Hallelujah. So medyo tayo po ay panat yung ating boses, pero purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ang kagalingan. Amen. So magbasa po tayo ng salita ng Diyos ngayong umagang ito sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Sabi po dyan ang talinhaga tungkol sa mga talento. Purihin ang Panginoon. Verse 14, sabayan nyo po mga kapatid, buksan nyo po yung inyong mga Biblia, even yung mga application nating mga Bible dun sa mga bansa na hindi po available ang physical Bible. Purihin ang Diyos sapagkat mayroon pong mga application na tayo pwedeng mabasa na parang katulad ng original or ng physical na Bible. Purihin ang Panginoon. Sige po, basahin po natin sa verse 14. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat may ihalin tulad dito ang kaharian ng Diyos. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagbilinan sila tungkol sa kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2 at ang isa naman ay 1. Binigyan ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Pagkatapos ay sumulong siya. Verse 16, ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ginamit ang mga iyon sa kalakal at kumita siya ng 5 pang talento. Verse 17, sa gayon ding paraan,
ang tumatanggap ng 2 talento ay kumita pa ng 2. Ngunit ang tumanggap ng isa ay umalis. Nagukay siya sa lupa at tinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Hallelujah. So dyan muna po natin na babasahin yung salita ng Diyos, pero hanggang 30 po yan. So pag-usapan po natin yung reminder ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Hallelujah. Ano pong sabi dyan sa title na ating pinag-aaralan? Are we the good stewardess of God? Amen? Are we the good stewardess of God? Yan po yung tanong sa atin ngayong umagang ito. Amen? So, tanongin nyo po sa inyong sarili na ikaw ba as yourself ay tayo po ba ay katiwala ng ating Panginoon? Amen? So, pag-aaralan po natin ang mga bagay na ito na inalintulad ng Panginoon sa talento. Alam nyo mga kapatid, hallelujah, ay lahat tayo binigyan tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang mga talento ayon sa pagkatawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin mga kapatid. Hallelujah. At alam ng Diyos kung ano yung kakayanan ng bawat isa sa atin. Pero ang tanong, tayo po ba ay mga mabuting tagapamahala ng ating Panginoon sa Tagalog? Hallelujah. Kaya nga sabi diyan na ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2 at ang isa naman ay 1. Makikita po natin dito mga kapatid, yung binigyan ng 5 at 2 ay mayroon po silang parihas na behavior. Ano po kaya yung behavior na yun nila mga kapatid? Itong 2 parihas ng behavior, yung tumanggap ng 5 at 2. Alam niyo po ba yung pagkakaparihas nila mga kapatid? Ang pagkaparihas po nila ay sila po ay nag-take action. Amen? Take action immediately doon sa inutos ng kanilang Panginoon. Which is, this is the symbol of our Almighty God. Na tayo yung mga tagasunod ng ating Panginoon. Amen? Ang kanila pong pagkakaisa nung 5 at saka nung 2, sila po ay nag-take action kaagad. They are taking action immediately. Yan, ang sabi po dyan, ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ginamit ang mga iyon sa kalakal at kumita siya ng 5 pang talento. Gayon ding paraan tumanggap ang 2 talento ay kumita pa ng 2. Ayan. So parehas po ng paraan o they are same the behavior itong 2 ito na napagkatiwalaan ng kanyang mga amo pero magkakaiba po. Take note, magkakaiba po yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin mga kapatid. Iba't iba po, hindi pare-parehas. Hindi po lahat ay kumakanta, hindi po lahat ay tumutugtog, hindi po lahat ay pastor, hindi naman po pwedeng lahat ay miyembro. Sino po yung mangunguna sa pagkatawag ng Diyos? Amen po mga kapatid. Hopefully this is very clear na we are in different calling of God. Amen? Sabihin niyo po sa inyong sarili, hallelujah, na tinawag ka ng Diyos. You are, God is calling you in His ministry. Amen? In the different way that we understand. Hallelujah. Iba po yung pagkakaintindi natin sa pagkakatawag ng Diyos sa atin mga kapatid. Kasi minsan, yung pagkakatawag ng Diyos sa atin ay hindi po natin talaga na tutugunan yung pagkatawag ng Diyos sa atin ayon sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. Minsan ay isinisiksik natin yung ating sarili doon sa bagay na hindi naman tayo tinawag ng Panginoon. Mararamdaman po natin yan mga kapatid na by the leading of the Holy Spirit, alam mo na yun talaga yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Kaya kung ikaw kapatid ay nandoon sa ganong sitwasyon, lumapit ka sa presensya ng Banal na Espiritu o ng Panginoon so that He will give you the direction. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga ano sabi po ng Panginoon doon sa James chapter 3
verse 27. Check ko po. Titingnan ko po sa Bible. James chapter 3 verse 17. Pakitingnan nga po ninyo. Ayan. So ito na po, nandito na po. James chapter Santiago chapter 3 verse 17. Ganito po ang sabi sa Tagalog. Ngunit ang karunungan ng bawat hindi po ito. Sorry. Sa 2 chapter 2. Atras lang po tayo. Kasi chapter 2. Ayan, tama. So sorry po. James chapter 2 verse 17. Napalampas tayo ng isa. Buti na lang nakabalik. Hallelujah. Sabi rito sa James chapter 2 verse 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen po ba mga kapatid? James chapter 2 verse 17 po mga kapatid. Paki-edit po yung nag-post ng chapter 3. Pasensya na po. Hallelujah. Ano po ang ginawa nung dalawa na tumanggap ng talento? Sila po ay the same behavior. They are the same spirit. Hallelujah. Na noong binigyan po ng instruction ng kanilang Panginoon, ng kanilang amo, ano po nangyari? They are taking immediately. Hindi na po pinabukas. Hindi na po inumaga. Hindi na po pinahapon pa. Hindi na pinatagal pa. Ano po ang ginawa ng dalawang pinagkatiwalaan ng talento mga kapatid? Sila po ay they are taking immediately action. Amen po ba mga kapatid? Sila po ay kumilos ng mabilis ayon sa salita ng Diyos na nabasa po natin. Kasi alam nila na ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kung ang paniniwala mo ay ikay mamamatay ng mahirap, mamamatay ka nga ng mahirap. Bakit? Yun ang paniniwala mo. Pero ano ang itinuturo ng Biblia? Ano ang itinuturo ng Panginoong Hesus? Na kung ikaw daw ay magkakaroon ng pananampalataya na mayroong gawa, ano mangyayari sa iyo? Hallelujah! God will be bless us. God will be bless you mga kapatid. Kaya po talagang nais ng Panginoon na tayo ay kumikilos. Tayo po ay gumagawa. Hallelujah! Doon sa ating pinaniniwalaan. Kung naniniwala ka ng Diyos ay He is great provider, so what are you waiting for? Walk by faith, and not by sight mga kapatid. Lumakad tayo. Hallelujah! Doon sa mga bagay na hindi nakikita sapagkat yun ang pananampalataya mga kapatid. Hallelujah! So, yung title nga po natin dyan is, Are we the good stewardess of God? Amen? Hallelujah! Balik ko po doon kanina sa James chapter 25. Hindi pa po tayo tapos. James chapter 25. Tutuloy ko lang po yung pagbabasa. Napalit. 40. Amen. Sabi po doon sa Matthew, no? Matthew chapter 25 verse 14. Pasensya na kayo. Ayan. So 18 na po tayo. Dadapat ang tumanggap ng isa ay yumaon. Ano pong ginawa ng tumanggap ng isa? Humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagmasdan natin yung behavior mga kapatid nung isa. Ano ang behavior ng isa? Ang behavior po niya ay tamad. Ayan po, sa madalit salita, tamad itong pangatlong
katiwala. Ang tawag nga po dito ng iba'y katiwaldas. Yan. Ito po yung tinatawag nating katiwaldas. Bakit? Hindi po napapagkatiwalaan eh. Pagka binigyan ng something, binigyan ng opportunity, yung opportunity na binibigay para pagpalain ng Panginoon, tinatanggihan. Hallelujah. Mga kapatid, ang opportunity lagi pong ibinibigay ng Panginoon para tayo pagpalain. Kaya nga po kung titingnan natin kahit na nung lumang tipan, paano po pinagpala yung mga lingkod ng Diyos, sina Moises, sina Abraham, sina Isaac, paano sila pinagpala ng Panginoon? Sila po ay mayroong mga hayupan. May mga alaga po silang mga tupa. May mga alaga sila para po sila ay pagpalain ng Panginoon. Ano nangyayari dun sa kanilang mga tupa, dun sa mga hayop nilang inaalagaan? Minumultiply ng Panginoon. Binibless ng Panginoon. Pinapasagana ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung anong mayroon tayo, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Mayroon kang talento sa Panginoon. Wala ka mang mga alagang mga hayop, pero may talento ka na pinagkatiwala sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Ibigay mo sa Panginoon. Isuko mo sa Diyos, and God will be bless us. God will be bless you, kapatid. Kaya mga kapatid, yung pangatlo, tamad eh. Bakit? Anong ginawa niya? Instead na kumilos siya immediately, ano pong ginawa niya mga kapatid? Naghukay pa siya. Itinago niya. Bakit? Ano po ang rason niya? Dahil siya'y natatakot, dahil alam niya yung Panginoon ay siya ay mapang-api, siya ay sakim, etc. Yun po ang kanyang dahilan. Kaya po yung mga tamad, mga kapatid, marami po yung dahilan. Marami po yung dahilan. Ako, nakakatakot, pastor. Baka ganito, baka ganyan. Maling paniniwala po yan. Bakit? Kailangan mong lakaran ang iyong pananampalataya. Walk by faith and not by sight. Bakit? Anong sabi nga sa James o Santiago chapter 2 verse 17? Ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Kaya kapatid, kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, actually pinagpala na tayo ng Panginoon eh. Simula nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya lamang, tayo po ay nais ng Diyos na makita na tayo humakbang. Tayo po ay nais ng Diyos na makita na tayo naglalakad sa pananampalataya. Minsan naglalakad tayo dun sa nakikita, hindi dun sa pananampalataya, di ba? Kabaligtaran ang tinuturo sa Biblia o ng ating pananampalataya. Ang mundo ay tinuturo, maniwala ka muna, makita mo muna bago ka maniwala. Kaya mga kapatid, kung ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, lakaran mo na mayroong pananampalataya. Kailangan mayroong kang nilalakaran, mayroong kang pinaniniwalaan na ang Diyos ay tagapag-provide. Ang Diyos ay tagapag-provide. Amen? Kung pinaniniwalaan mo yon, so lakaran mo kapatid. Lakaran mo. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-a-apply mo sa isang company o papuntang abroad, manalangin ka sa Panginoon, iluhod mo yan. Kung kalooban na yan ng Diyos, go ahead dahil pinagpala ka ng Panginoon. Huwag kang matakot na humakbang. Huwag kang matakot sa paghakbang dahil ang nakakatakot ay yung ikaw ay hindi humahakbang. Yung hindi mo pinaniniwalaan na ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11? Na tayo po ay pinagpala ng Panginoon, hindi tayo ginawa ng Diyos para tayo ay pahirapan, kundi para tayo pasaganain. Amen? Pasaganain tayo, hindi lang yung sitwasyon natin ang pasasaganain ng Panginoon, maging yung ating kinabukasan, even our future. Amen? God is providing already our good future, mga kapatid. Kaya talagang ang gagawin natin, mga kapatid, ay paniniwalaan natin. Ang gagawin natin ay tatangkilikin natin yung tinapos ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Paniwalaan mo, kapatid, hallelujah, kung ikaw ay mabuting tagapamahala ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ang ibinigay nga po sa akin ng Panginoon dyan,
Una, tayo po ba ay napagkatiwalaan ng Panginoon sa salvation na binigay ng Panginoon? Hallelujah. Are we sharing the gospel? Are we sharing the word of God? O minsan mas marami pa yung mga marites ang pinopost mo. No, minsan marami ka pang comments dun sa mga sa social media. Mga kapatid, bawasan natin yung ganong mga behavior. Tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay mga lingkod ng Panginoon, tinawag tayo ng Diyos, tayo po ay tagapamayapa. Amen? Tayo ay tagapamayapa, hindi po tayo yung nangunguna. Minsan baka nangunguna pa. Minsan nangunguna pa dun sa comments. 'Di ba? Ikaw yung nauuna dun sa comments. Kapatid, isuko mo na yan sa Panginoon. Hindi po magandang bagay na ikaw ay Kristiyano, tapos yung mga negative things, yung mga bagay na nasa social media, pinapatulan nyo. Kapatid, hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, share the gospel. Amen? Share natin yung tinanggap nating kaligtasan sa Panginoon. Are we a good stewardess of God for the salvation? What else? Are we a good stewardess of God for the blessing? Amen. Yung blessing na natatanggap natin sa Panginoon, saan anumang kaparaanan ng Diyos, kung saan ka pinagpapala ng Panginoon, tayo po ba'y mga good stewardess ng Diyos dun sa mga pagpapala na yan? O ginagamit lang natin sa pambili ng mga karanyaan, sa pambili ng mga bagay na hindi naman dapat bilhin? Mga kapatid, hindi masama na bumili ng bagong iPhone, kahit walang ipon, bumibili ng iPhone. So, yan po ay isang bagay na dapat na mayroon tayong immediate action, mga kapatid. Unahin natin ang sa Panginoon. 10% ibigay natin sa Panginoon. And then yung 90% ipanalangin mo. Bigyan ka ng Diyos ng wisdom kung saan mo gagamitin. Baka naman wala pang isang buwan, wala pang isang linggo, waldas na yung blessing ng Panginoon. Tandaan mo kapatid, blessing yan galing sa Panginoon. Hindi yan sa atin, galing yan sa Panginoon. Kaya dapat bawat gastos mo, bawat pagbili mo, ito kaya ay nakakalugod sa Panginoon, ito kaya ay needs ko o wants ko lang. Magkaiba po yung needs, magkaiba po yung wants, mga kapatid. Kaya po lagi tayong lumapit sa Panginoon, lagi tayong manalangin. Baka ang nabibili mo ay yung wants mo, hindi yung needs. Hallelujah. Kaya po tayo pinagpapala ng Panginoon para mabili yung needs, hindi yung wants. Okay po ba? Pero, sabi ko nga po sa inyo, hindi po masama na bumili nung wants, hallelujah, nung gusto mo, pero dapat, hindi naman sobra-sobra. Dalawa lang yung paa mo, ang sapatos mo 6, 10. Ibigay mo naman doon sa kapatiran, nakita mo na wala naman sapatos, ang tsinilas butas pa. Ibigay mo kapatid, magbigay ka naman. Ang dami mo na sapatos eh. Share the blessing of God. Hallelujah. Kaya nga po, nawa, lagi pong ipaalala sa atin ng banal na Espiritu, are we a good stewardess of God? Number 1, sa salvation, we are continue to share the gospel of God. Number 2, ay yung pagpapala ng Panginoon, the blessing of God. Tayo po ba ay mga good stewardess ng Panginoon? Amen, mga kapatid? So nawa, yan dalawang bagay na yan na pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito, naway rema sa bawat puso natin, sa bawat ating kaisipan, nawa ay tayo ay laging gabayan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Tandaan natin, dapat bawat amen po ba? Yan, nawalan po tayo ng para nawalan ng signal. Hindi ata nakabayad ng internet. Purihin ang Panginoon. Dapat, mga kapatid, sa bawat mga paggastos mo ng blessing ng Panginoon, for example, 100 pesos, yung po bang 100 pesos, tanggalin mo yung 10% and then 90%, saan mo ba gagamitin? Dapat may pagpaplano, mga kapatid. Yung pagpaplano mo, kung ano yung dapat gastusin dun sa 90% na yun ng 100 pesos, dapat po ay
natin pagpauhin po ng bawat isa, mga kapatid. Mukhang mahina nga yung ating signal. Darako na po tayo sa pananalangin, mga kapatid. Ipagpaumanhin po ninyo. Sige po, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa panibagong umagang ito. Kami po'y patuloy na nagpupuri sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Dahil mayroon po kaming panibagong buhay na naman na pinagkaloob kayo sa amin. Kami po ay nagising muli, Panginoon, sa mundong ito upang ituloy ang pagkatawag nyo sa amin, upang ituloy, Panginoon, sa inyong biyaya ang binigay nyo po sa aming pagkakataon na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. At Father God, laging nyo nga pong ipaalala sa aming banal na Espiritu na kami po ba, O Diyos, ay mga tuloy po tayong pananalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito, O Diyos. Pagpalaan nyo po ang bawat isa. Patuloy kang mga parangalan, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng mga kapatiran, nasan man sulok ng mundo, Panginoon, ang aming mga kapatid, mga kapwa namin lingkod, Panginoon, hallelujah, mga anak nyo, Panginoon, ay pagpalain nyo, samahan nyo po kami palagi at tulungan nyo po kami, Panginoon, especially doon sa binigay nyo po sa aming kaligtasan, biyaya na patuloy po kaming magbahagi ng inyong salita, magbahagi po kami ng inyong gospel, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo din po kami sa bawat mga pagpapala na aming natatanggap, Panginoon. Kami po ba, O Diyos, ay mga maayos na tagapamahala, Panginoon, ng inyong blessing na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Lagi niyo po kaming i-remind